Okay, magandang araw muli sa lahat ng sumusubaybay sa aming programang Kalikasan Kalusugan. Marami kaming pag-uusapan tungkol ngayon sa ating programa, no? Ano ngayon, partner, yung pag-uusapan natin ngayon, partner? Yung pneumonia ngayon na lumalaganap, lalo na sa patindi ngayon sa Sweden, sa US, tsaka actually sa China. Sa China, yan. Actually, yan yung white lungs, yung mycoplasma. So, yan ang topic natin ngayon. Doc, magandang hapon po. Magandang araw po. Hello, magandang hapon na Jiel and Fred sa mga tagapakinig natin. Yeah. Sa inyo lahat. Doc, ang topic natin yung mycoplasma pneumonia na sumasalanta ngayon sa China, yung tinatawag natin na white lung. Ano po masasabi nila, Doc? Mycoplasma pneumonia is yung pathogen ng atypical pneumonia na yan. Ay matagal na yan eh. Dati na yung malaganap eh. Pagka picture sa x-ray eh, parang viral infection, viral pneumonia. Tapos hindi naman virus pala. Ito more likely mycoplasma pneumonia. So atypical pneumonia yan, tinawag din niya na pneumonia-like organism tong mycoplasma pneumonia kasi meron din ganyang mga sakit yung mga hayop eh. Yeah, pwede maging epidemic yan, pwedeng kumalat, pero hindi siya masyadong deadly na klaseng pneumonia. Hindi siya ganun ka-deadly. So, kaya sa tingin ko naman parang scaremongering na naman eh, no? Kagaya nung nangyari sa monkeypox, sa Nipah, tinatawag na naman yung mga tao. Pero anyway, maganda rin, ready tayo kung sakaling talagang dumating yan. Pero hindi naman siguro magiging pandemic. Pandemic lang yan sa certain endemic yan ng certain regions. Nakukontrol naman kagad yan. Kasi iba naman siya sa mga sensitive naman siya sa mga antibiotics. Gaya nung binabanggit mo na abutan ko yung doxycycline, tetracycline yan. Okay. Gagawin mo siya. Doc, actually may nakita kong publication na Pfizer publication na isa sa mga adverse effect ng vaccine ng Pfizer ay itong mycoplasma pneumonia. Pinapapost ko nga ngayon eh. Yeah, I won't be surprised kasi nasisira nga ang immune response pagka gawa nitong experimental process na ito eh. So, any other microorganisms na pwedeng mag-cause ng pathology ay pwedeng unexpectedly biglang magkakaroon. May kaibigan nga ako dito, Doc, nagtatrabaho. Ano ba yung document mo, Jill, na nakita galing yung nirelease ng Pfizer ba yan? Oo. The pneumonia that is circulating in China is called mycoplasma pneumonia and is listed in the Pfizer documents as an adverse reaction. So they can hide no more. They created a pandemic with a bioweapon. So nandito lahat yung mga nakalist ito. Pinapapost ko kay RB. Isa na dito yung mga side effect ng binigyan ng nilagay ng highlight yung pneumonia mycoplasma. So this is one of the adverse effects. Kasi di ba naalala mo, Doc, nung nag-uusap-usap tayo dito sa bahay? Ang inaalala ko diyan sa COVID na yan, Doc, is that sasabayan sa mga bacteria. And this combination, kasi naman, Doc, wala naman talagang tinatawag na monoculture o singular infection. Kasi pag na-infect ang tao, just like any other organism, yung katawan natin, nandyan na yung ibang organism, mga secondary infection. So, usually dyan, meron kang major. Pero meron kang kasamang mga minor na nandyan lang. Na pag napabayaan mo, siya na yung magiging, kaya nga dumating tayo sa tinatawag na complication, Doc, ang tinatawag nito eh. Yung nagiging sepsis na. Kasi nga, yung mga secondary infection na yan, yung mga, di ba, bacteria ito eh, at saka yung virus. Eh, ito naman talagang tatapos sa'yo, di ba? Parang HIV, Doc, eh, di ba? Hihina yung ng mga virus, hihina yung mga immune system mo. And then these mga opportunist organism, the bacteria, yun na yung magpapalala ng sitwasyon. Kaya makikita natin, kung ang approach mo ay medyo makitid lang, isa lang mo, ang mangyayari dyan, hindi fully recovered yung tao o yung hayop at makikita mo tuloy-tuloy ang deterioration hanggang sa pag hindi mo na mapigilan yan, they become yung mga secondary infection, they become the main
main infection na maaaring magsanhi na ng komplikasyon. Kasi itong Mycoplasma, Doc, napakahirap nito i-detect. You can have the same pneumonia-like symptoms, pero hindi mo alam kung Mycoplasma yun o hindi. Yeah, actually, ano siya atypical pneumonia ang presentation niya. At hindi nagre-respond sa penicillin niya, ano? Kasi wala siyang walang cell wall yung na yan. At saka napakaliit na bacteria. It's the smallest living thing there is. Of course, yung virus kasi hindi considered a living thing eh. Siyempre yung virus. Pero ito nasa 125 nanometer ang size niya. Pinakamaliit yan sa lahat ng mga bacteria. So I think it can be classified as mga tinatawag na pleomorphic bacteria, masyadong maliliit, no? At hindi sila nagre-respond sa mga penicillins, no? Kasi nga wala silang cell membrane, hindi sila wala silang beta sensitivity, no? Kaya yun, tama yung sinasabi mo, yung mga unexpected na gamot hindi na masyadong ginagamit sa conventional medicine like mga tetracyclines, doxycyclines. Yun ang nakakagamot dyan. At nga yung mga macrolides nga gaya ng sinabi mo nga, madaling develop sila ng resistance. At sa experience ko rin, hindi ako masyadong mga macrolides talagang mahal na, tapos hindi pa siya, marami pang side effect sa tao, no? Tapos hindi siya ganun ka-effective. Saka isa pa, Doc, dapat na kasi natin ang inaano ko lang, di ba, nare-report na rin na ang COVID sumasabay sa flu. Kumbaga yung mga nagkaka-pneumonia ngayon, lalo na cold season na ngayon dalawang organism na yung pumapasok, Doc. Dalawa na. Totoo yan. Actually, nung panahon ng COVID, laging may co-infection ng COVID or merong superimposed infection or co-infection na bacteria. Kaya isa sa mga ginagawa nila, nagbibigay rin talaga ng antibiotics para ma-address yung mga co-infection. Ang nakikita nila, itong Klebsiella, kasama rin itong Mycoplasma, nakikita na rin yan dati na sumasabay. Mga hindi mo in-expect na mahihinang bacteria lang, sumasabay. Yeah. Yun ang nangyari. Ngayon, ang problema kasi, nabakunahan maraming mga tao and I expect yun rin mga bakunado ang magiging target host na victims ng mga ganyang klaseng bacteria. Mabalik tayo doon sa sinasabi mo, humihina ang immune system. No? Siguro naalala nyo pa yung black fungus o yung tinatawag na Mucormycosis sa India, di ba? Masabay sa COVID. Di ba? So nangyayari ito kasi nga gawa nitong spike protein na ito, lumihina rin yung immune system ng tao. Kaya mga unexpected na mga iba't ibang virus at fungus, bacteria o anumang pathogen, lumilitaw na. Yeah, isa pang characteristic nitong Mycoplasma pneumonia is naglilinger siya. Tumatagal siya ng 3 weeks. 1 week siyang ginamot pero mukhang okay na, pero tumatagal siya ng 3-4 weeks ganyan. Hindi ganun kabilis siyang mawala. I think it has something to do with the immune response kung hanggang saan nakaya ng mount ng magandang immune response bago siya matalo. Kaya tumatagal siya. More of response na ng immune system kaysa response ng antibiotics na ginamit. Correct, Doc. Kaya nga, Doc, ang ginagawa ko dyan parati, advice ko dyan parati sa mga natin, is that dyan, Doc, pumapasok ang ivermectin, Doc. Dyan pumapasok ang ivermectin wherein na-enhance yung ating immune system. Kasi yung mga infection na ganyan, ang mapping up operation yan, supposedly is your immune system. Pag gumagana ang immune system mo, walang problema. Actually, ang picture ng pneumonia, ng gawa ng Mycoplasma is parang picture din ng COVID pneumonia Pareho Kasi makikita mo yung pathophysiology niya halos pareho rin Ang kaibahan lang, hindi spike protein ang nag-induce dito. Pero ganun ang pathology na nakikita sa Mycoplasma pneumonia.
So, if that's the case, malaki possibility na talagang malaking tulong mabibigay ng ivermectin. Knowing kung ano yung talagang mga enhancement na ginagawa ng ivermectin sa immune cells, sa immune system, yung mga pathways na pinopondensate niya, pati yung pag-produce ng interferon, diba? So, I'm sure malaki ang magiging role ng ivermectin kung talagang gagamutin ng Mycoplasma pneumonia. Magandang sabayan ng ivermectin, yung antibiotics na ibibigay. Meron nga akong isang case, Doc, may picture pa, pakita ko sa iyo. Every month, at least twice or 3 times ata na nagano, yung grabe ang dugo talaga ng mga gums niya. Tapos mayroon akong picture, matatakot ka talaga Pero mo, ivermectin lang binibigay niya, no? Nawala na to, nalusad yung dugo. Pero alam ko, scurvy yun. Sabi ko, mag-take ka ng vitamin C, pero matindi talaga, Doc, yung dudugo ng gums niya. Pero ivermectin lang binigay nung una, nag-improve Pero alam ko, scurvy yun kasi galing sa gums, no? Pero, look, magugulat ka, Doc, Wala pa yung vitamin C nung una pero just by, kasi gumaling na ito yung nanay kasi gumaling to na nagkaroon ng isang pigsa lang, nag-antibiotic siya. After 2 weeks, naging 6. Ibig sabihin, walang nagawa yung antibiotic niya. So, binigyan ng ivermectin, 1 capsule 3 times a day. In a matter of 2 days, nawala yung bukol ng mga mukha niya. Kaya yun, binigyan niya sa anak niya, yung tinatawag na itong scurvy, pinakita rin sa amin. Pero, talagang, Doc, nag-improve pa rin. Talagang, sabi niya, nalusaw daw yung mga dugo. Ay ko, hindi, scurvy yan, kailangan ng vitamin C. Pero even the ivermectin, meron pa rin siyang improvement na nagawa. So, talagang maraming paraan. So, yun, sa mga natin, mga tagapakinig natin, huwag ho kayong magpapawala talaga ng IBM. Talagang, when in doubt sa anumang sakit na yan, it pays to take IBM. At one way or the other ho talaga, kung hindi man ho siya effective sa sakit, effective ho siya sa immune system niyo. Na hindi maano yung immune system niyo, hindi ma-compromise, ma-protection ng IBM, na makapag-function yung immune system niyo na maayos. At nang malabanan kung anumang sanhi ng mga sakit na naramdaman niyo, meron talagang benefit ang IBM sa katawan. Walang, kahit sa anumang paraan, meron talaga siyang contribution na maibibigay. Kahit hindi natin alam, unique yung mga sakit na yan. Di ba? Halimbawa sa dengue, di ba, partner? Ang baba-baba na ng platelet count. Pero dahil nag-ivermectin, hindi nagkakaroon ng bleeding. Napiprevent yung bleeding. O, di ba? O, yun. May nagtatanong tungkol sa dengue, di ba? Si Doc. Tungkol sa dengue. Yeah, actually, matagal ko na sinasabi, nobody should die from dengue. No? If only they can be given intravenous vitamin C right away. Bigyan ka ng intravenous vitamin C kahit bumagsak ang platelet yan, hindi mag-bleeding. Okay? So, anong dosage, Doc? Anong dosage? Mga 50,000 milligrams, then 75,000, then 100,000. Pag nasa dengue na hanggang nakakita ng nag-improve naman yung well-being, stay na doon sa intravenous yun, no? Kaso hindi ginagawa ng mga doktor yan Hindi sila familiar sa paggamot na yan. Kung walang ganon, di mag-ivermectin din, tsaka high-dose oral vitamin C, yung sodium ascorbate. Siguro kung 500 mg, mga 10 capsules hanggang 10 capsules 2 times a day. Tapos, mataas talaga, 5,000 mg 2 times a day. Pero, kung mag-watery stool na, pwedeng baan. Pero I doubt kung mag-watery stool sa ganyang kataas kung may dengue infection. Okay, so itaas yung sodium ascorbate. Pero mag-take ng ivermectin kahit 6 capsules a day. Adult ang pinag-uusapan natin, adults, no? So, 2 capsules 3 times a day para ma-reach yung 6 capsules hanggang active yung kanyang dengue. Pero pag bata, Dok, halimbawa, kung may intravenous vitamin C na available, then walang problema. Hindi kayang patayin ng dengue ang tao kung may matas na vitamin C.
Yung mga bata, Doc, as high as 1 capsule 3 times a day. Yeah, i-proportionate lang sa timbang. Mhm. Sinasabi ko kasi pang 60 kilos di kung yan ay 20 kilos, di 1/3 lang nung sinabi kong dose. Kung yan ay 30 kilos, di 1/2 tong dose na yun. Dok, pag wala daw nabibili na vitamin C na ilang capsule daw, Dok? Wala bang overdose kapag capsule or nakatablita na vitamin C? Depende kung halimbawa nag 10 capsules 2 times a day na at hindi naman naging basa pa ang dumi at hindi pa nag-improve, pwedeng itas gawing 3 times a day. Hindi pa rin nag-improve, taas pa rin, gawing 15 capsules 2 times a day. Pag hindi pa, hindi gawing 3 times a day. Ganun lang. Very, naman yan flexible, pwedeng i-adjust according sa need ng pasyente. Kasi kahit sabihin mong dengue, hindi rin pare-pareho. Merong iba nag-advance na kagad, merong iba hindi masyado. So, depende rin sa lagay ng pasyente. Pero pagka yung talagang matindi yung dating pasyente, yung presentation ng pasyente, so, taasan na kagad na mataas para mas hindi mamilig ng buhay ng pasyente, mauwi pa sa bleeding, unahan na kagad ng mataas ng vitamin C. Actually, Doc, maraming ang report doon kaya nga hindi daw gumagaling kasi nga mali-mali yung binibigay nilang antibiotics sa China. Saka yung mabilis yung resistance kasi nagtataka ako, Doc. Nababasa ko na sa report 90% ng Asian resistant sa azithromycin pero yung pa rin yun ang binibigay. Kaya ako nagtataka kung bakit. Yeah. Ganyan naman talaga ang pagka-mycoplasma. Usually sa simula, ina-expect na mycoplasma. Tapos alarming kasi pneumonia ang picture, parang COVID rin ang picture niya sa x-ray. So, until you do certain tests, it's very expensive. Tsaka hindi sila nag-response sa mga antibiotics na karaniwan. So, nasa time nila na naisipan, baka mycoplasma to. Kaya ganun. Late na nila nalalaman. Ngayon, nakita nila ang daming meron, kaya alam na nila na mycoplasma pala yung kalaban. Marami na yung sa ivermectin, marami na tayong nagagamitan. Kailangan pa rin, Dok, di ba? Tama yun na kailangan depende pa rin sa laki ng tao kapag mayroon sila. Kasi ang sinasabi dito, Dok, yung taga Masbate, ang kanila daw kapag ang bata niya, yung anak niya, o bata kasi ang tawag doon, Dok, pag anak ang bata niya, pag nagkasakit daw, nagkaroon ng sipon, 1 o 2 capsule pinapainom niya, nawawala na yung sipon. Ivermectin lang. Hindi na daw niya pinapainom ng paracetamol. Kaya, ang tanong niya ngayon, yung kanya daw, yung apo na wala pang 1 taon, pwede ba daw na 1 capsule na kaagad? Minsan ngipin lang yun, di ba? Minsan mga dapat, Dok, sa tingin niyo, Dok, ilan ang i-advise niyo? Wala pa daw 1 taon. Mga kalahati lang, maximum, wag naman kung wala pang 1 taon baby pa Kalahati lang nung laman ng capsule ay halos sa gatas. Masyadong mataas naman kung isa. Sige. Yun, kalahating capsule lang daw po yung ipainom niyo. Huwag daw buuhin, baka mamaya yung bata. Yun ang maximum or less pa Depende sa kalagayan ng bata. 1/2 or less.